because God loves us. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Akin pong tinatawagan si Pastor Bobby, amen, to introduce us our preacher for today. Thank you po. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Tayo po ay laging nagagalak dahil po sa bahay ng Panginoon na ating pinupuntahan. Marami pong happenings ngayon, marami pong recreation sa mga nagde-day off po ng Friday. Pero mapalad po tayo na sa bahay tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Praise God. Hindi kumpleto ang buhay ni Haring David kung hindi po siya makapasok sa bahay ng Panginoon. And we are in the right place, in the right atmosphere, in the right ground. Amen. Praise God. Hallelujah. Diyan tumutubo ang mga binhi pagka nasa tamang ground. Amen. Whether you like it or not, pag tinanim mo ang binhi ng pagpupuri, binhi ng pagsamba sa Panginoon, it will germinate. Because you are in the good ground. At ang hinahanap po ng seed, yung atmosphere. Pag nasa tamang atmosphere ang binhi, whether you like it or not, it will germinate. At ang seed, kailangan din po ng tubig. Salamat sa Holy Ghost! Hallelujah! Na nagbibigay po sa atin ng excitement sa ating paglilingkod. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Do you feel what I feel? Andito po ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, at salamat po sa kanyang presensya. Praise God. At salamat. At recognize natin yung pagdating ng relatives ni Sister Cynthia. Relatives namin. Hallelujah. Alright. Excited ba tayo, mga kapatid? Parang ito po yung advance 41-year anniversary po natin. Meron po tayo agad guest speaker. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Nung nasa GenCon kami, praise God, nag-usap kami ni Pastor Jimmy. Sabi niya, punta kami ng Hong Kong. Sabi ko, sana na itaon sa talagang araw ng ating anniversary. Pero sabi nila, next time. May next year pa naman. Praise God. So sila po, mga kapatid, yung John the Baptist. Praise God, para maghanda sa daanan ng Panginoon. Praise God, because next week, darating din po si Pastor Jerry Marimon. Amen, ang ating guest speaker po sa June 14 and 15. Praise God. And the other week, mga kapatid, darating po si Minister Rose Misa from Canada naman para mag-minister po sa weekdays. Praise God. Ang New Life ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At lalo tayong pinagpala ngayon, mga kapatid, dahil meron po tayong preacher sa hapong ito. Praise God. Supposed to be yung ating dalawang newly licensed minister, Pastor Joel Buhia and Pastor John Philip Contillo, ay sila naka-schedule pero nag-swap sila. No? Pastor GP ngayon dapat ang mag-preach pero tinawagan ko siya kaninang umaga. Praise God. Okay lang ba, Pastor, na mag-giveaway ka? Anytime, Pastor. Sige. I-go mo yan. Hallelujah. At kaninang umaga ko lang na-confirm kaya tinawagan ko si Pastor Jimmy. Praise God. Yes. Praise God. Meron tayong guest speaker ngayon. Hallelujah. Hindi ko siya gaanong kakilala pero mas better siguro na tawagin po natin ang ating home mission director po, mga kapatid, ng buong Pilipinas. Praise God. Pastor Jimmy Sulit, please come. Praise God. At i-welcome din po natin ang kanyang magandang butihing may bahay, mga kapatid. Praise God. Ma'am Mian Sulit. Praise God. Yung kasama niya lagi. Nung una siyang pumunta rito, single pa ito eh. Ngayon, may dala na siyang magandang asawa. Kaya Pastor Jimmy, bigay ko sa iyong pagkakataon kung nais mo munang bumati dahil bukas handa din kaming makinig para sa iyong pangangaral. Praise God. Kaya Friday, babalik kayo bukas kasi siya naman na naka-schedule bukas dito. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor Jimmy, please come and introduce our guest speaker today.
Thank you, Pastor Bob. Ang lahat ay magsabing praise the Lord, mga kapatid. Okay, lahat ng may energy, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. It's a joy and it's nice to be here. Mga kapatid, salamat dahil ang inyo pong mga pastors ay napaka-versatile. Mga musicians, umaawit, pumanangangaral. Grabe, mga kapatid. At dito lang natin nakikita sa New Life, mga kapatid yan. Hallelujah. I tell you, ang church namin sa San Juan, the first church that I pioneered was named New Life Fellowship also. We took the name New Life Fellowship from here dahil yung aking pong sister-in-law ay dating sumisimba rito sa panahon ni Missionary Holt. Salamat sa Panginoon, nakapasyal kami rito, mga kapatid, hindi lang sa pamamasyal, para to join with you in worshiping the Lord. Tayong natin tumayo, mga kapatid. It's nice to see Pastor Cynthia and the rest of the brethren, mga kapatid na babae at lalaki. Ang aking may bahay, mga kapatid, praise the Lord. At salamat sa Panginoon na the steps of a good man are ordered by the Lord. Hindi po ito accident na napunta kami rito. Hindi accident na nakilala ko si Pastor Bobby. And last month yata yun, Pastor Bob, he was our speaker sa amin pong joint fellowship which was attended by around 500 souls. At it was an impactful fellowship. At mga kapatid, alam natin na kung sinong Diyos doon, Diyos din dito. Praise God. So, ang atin pong speaker ngayon ay matagal na pong pastor sa Taguig. Malapit po sa BGC at matagal ko rin po siyang NCRD World Mission Director. At pag may director, may shooting, mga kapatid, diba? At we're going to hear a word from the Lord and I believe that God will use him and bless us. Handa na ba kayo, mga kapatid? Meron po siyang lumalagong gawain. It's my pleasure to introduce to you our speaker, none other than Reverend Dante Teja. Masigabong palakpak para sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang lahat po ng papuri, ibigay natin sa ating Panginoon. At lubos din po ako nagpapasalamat. Hindi ko nakalain, mga kapatid, na ako po ngayon ay makatayo dito. Ito po yung plano ng Diyos. Nilalamig ako rito dahil, praise God, di ko alam kung bakit nilalamig ako rito. Kasi itong church na ito, itong pinakamayaman sa buong mundo. Wala ka natin, Panginoon. Pwede mo na kayong makaupo. Of course, nice ko muna, of course, magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating pong mga butihing pastors, Pastor Bishop, first God, kakilala ko po rin siya. Amen, Pastor Nilo, and then Sir Librado. Hindi sa ating pong mga pastors na sa likod. Maraming pong salamat na kung saan kami po ngayon ay nandito. Na hindi ko rin po akalain na ako po ngayon makarating dito. Dahil ako po ay, sinama lang po ako ng aking pong mabait na director. Kung mayroon pong director, may artista. Ako yung director, siyang artista. At ang Diyos ang superstar. Amen. So, hindi naman kalain na ngayon po ay makapangaral na akong dahil Friday ngayon eh. Praise God. And then bukas Saturday. Ang thinking po talaga namin, parang mamasya lang po. Pero ang Diyos po talagang nagtalaga dito. From Maynila pa lang, immigration, tinanong na ako, anong gagawin niyo doon sa Hong Kong? Ang sabi ko, bilang pastor, kailangan ko rin ang pahinga ng 4 na araw. Kaya mamasyal ako dun sa Hong Kong. Tumawa po yung immigration officer. Then, okay, yun po. Hindi ko akalain magtatrabaho rin pala ako. Ako nga pala si Pastor Teja, napakilala na po. Ang ating pong church ay malapit po sa Global City, at the same time sa Venice, at malapit po sa airport. Yun po ang UPC Polar Ministry. Kakatapos lang po ng church anniversary, 20 years po. Nung 25 po ng May, ginanap po doon po sa Taguig Lakeshore na property po ng City Government of Taguig. 20 years na rin po. Ako po ay product
ng ministry po ni Pastor Donnie Umpad from PEC. Way back 1985 po ako po ay nabaptize. Galing po sa bundok, amen, pinadala ng Diyos sa Global City. Amen. Tingnan nyo ang Diyos, no? Hindi po pili. Kahit aswang tayo, pili tayo ilagay sa Global City. Kwentang ko muna kayo, total, hanggang alas 4 naman tayo, sir, di ba, no? Kwentong-kwento lang muna. Kasi, quarter to 3 pa lang naman, eh. Praise God. Mas maganda nagkikwentuhan tayo para yung kwento po, maalala nyo po. So, salamat po sa kabutihan ng Diyos. Dahil kung hindi po ang Diyos tumawag sa akin, wala po ako sa ganitong ministry. In fact, hindi ko rin po ito pinangarap sa buhay ko. Galing po ng Masbate, lumuwas po para po makipagsapalaran. Dahil sa kahirapan ng buhay at sa magulong pamilya, sa murang edad, I think mga 14 years po, umalis po ako doon. Hindi po ako manampalataya. Pero habang po tumatagal, kay pagsapalan sa Maynila na wala pong kakilala, ang Diyos pala ay piniprefer na ako. Sa hindi ko po akalain, nakatulad ngayon po, naging pastor po ako. So, ang Palar po, UPC Palar, before po, way back 2002, nag-start po ako as a pioneering sa loob po ng Port Bonifacio. Philippine Army Love Apostolic Revival. Yung po ang pangalan po ng fellowship. And then later on po, after 3 years, inilabas ko po from Port Bonifacio, mga sundalo po ang nakakilala sa Panginoon. Ang church po natin before, pag Sunday lang po, nilalagyan po namin ng upuan sa kalsada. And then after that, wala na po. And then sabi sa akin ng mga kapatiran na pinadala ng Diyos, after 2 years, 3 years, Pastor, pwede bang mag-rent tayo ng building? At nilabas ko po, diyan po sa along the C5 ng Taguig. Sa madaling salita, since na 2002 until now, doon po sa building po, nagre-rent din po ako katulad nyo. Nakaka-relate po ako sa mga kalagayan po katulad dito dahil ako po ay nagre-rent din. In fact, ngayon po, ang service po natin, meron din po kami Thursday. The same din po, dahil alam ko po ang status ng mga nagtatrabaho po sa Global City at maging sa Venice. And then pagdating po ng Sunday, meron po 3 service tayo. From 7 o'clock until 10 o'clock. And then pagdating naman po ng 10:30 until 1 o'clock. Then pagdating na naman ng 4 o'clock onwards, kasi po iba-iba po ang kalagayan ng mga umaaten. The same din po ang status nyo dito, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, sa 3 service na yan, tumataba po ako. Dati po, ang payat ko, nakakataba talaga pag masipag ka sa gawain ng Diyos. Kaya yung mga payat dito, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos. Magdala kayo ng maraming kaluluwa, tataba kayo. Praise God. Yun po yung sikreto. Kung gusto talagang gumanda ang ating katawan, magdala tayo ng maraming kaluluwa. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Praise God. Second time ko pong punta rito. Ang unang punta namin way back before the pandemic, namasya lang po kami. Amen. At narinig ko lagi itong church. Sabi ko, paano kayo makarating doon? Yun lang po ang nasa isip ko dahil di naman po ako masyado pong umiikot kasi wala akong kakayan, wala akong hungkong dollar eh. Kaya hanggang Maynila lang po ako. And then, at salamat, sinundan po ngayon, after po ng aking unang punta. At salamat po, at nandito po tayo ngayon. Amen. Hoping and praying, ito po ay pasimula pa lang po. Sana susunod uli. Pag in-invite ang ating director, at ako po ay kanya pong prayer warrior sa likod. Isama niya rin ako. Partner ko kasi siya sa mga ministry, maging sa Maynila, kung saan po siya, kung mayroon pong Pablo, mayroon po ring Silas. Praise God. Kami po lagi magka-partner. Kung hindi po niya pinakasalan ang kanyang misis, baka kami po nagkatuluyan.
Kasi magkasama po lagi kami. Biro lang po, baka masabihin nyo, walang papasok sa langit. Nabakla. Biro lang po, pinapakuha ko lang po ang inyo pong attention kasi, amen, malamig ang lugar na ito. At, sabi sa akin, 10 lang, ba't mo dumami? Amen, kala ko siya 10 lang. Biglang lumami, may gito. Salamat po, pinagpala po. Amen. Kahit 10 yan, okay lang kasi sanay naman po ako eh. Although ang church mo natin ngayon, lumalago sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Nag-start po na mula po sa pamilya ko lang. Amen. Ordinary workers ng PEC. Ordinary Philosophy Center. Allowance 300. Pero habang tumatagal, talagang may something, may kirot talaga sa puso ko na talagang gagamitin pala ako ng Diyos. Akala ko member lang ako eh. Nung ako po ay nag-start, late na ako pong umatin ng gawain. Wala pa pong closing prayer. Nagmamadaling umuwi para po sa trabaho. Pero tingnan nyo, no? Mula likod laging nakaupo. Later on, pinapakinggan ko po ang minsay ng Panginoon sa lingkod ng Diyos. Sabi ni Pastor Rompad, yung sa likod nakaupo, hindi kayo makasama sa rapture. Si Pastor Rompad may sabi, hindi ako ha. Eh, mahilig umupo sa likod. Si Pastor Rompad may sabi niya na, gusto ko sumama sa rapture, umugit na ako ng kaunti. Ang sabi naman ni Pastor Rompad, ang sa gitna naman o sa likod, yung malapit sa likod, yun naman ang mga chismuso. Gusto ko na, ayaw ko maging chismuso. Ayaw naman pagpunta ko sa simbahan kung chismuso pa chismusa. Kaya doon na ako lagi sa unahan. Alam niyo mga biro po ng lingkod ng Diyos, may katotohanan. Kasi kapag nasa unahan pala tayo, nakaka-concentrate po tayo sa minsay ng ating Panginoon. After po nung nasanay na ako umupo laging sa unahan, ako na ngayon utusan. Mahilig po naman ng PEC before. Pag kumukuha ng piso-piso, lagi po kailangan buuin. Ang sabi ko noon bilang workers, nakakatisod si Pastor Umpad. 50,000, sumubra, sabi niya kulang. Kaya ang ginagawa ko, pag may kulang, sinasagot ko na agad. Para po, ayaw kong may matisod. Ako pong taga-abuno sa aming piso-piso. Para ko na pong paikot-ikot kasi halos nakaka5 bisis po kumukuha. Pero as long nagbibigay, lumadami ang mga member. Bakit ganun? Kasi may kapangyarihan sa pagbibigay. Habang nagbibigay tayo sa pangalan ng Panginoon, may kapangyarihan. Nung tinuruan ko po ang sarili kong taga-abuno sa gawain ng Diyos, ngayon po, hindi na po nagkukulang. Kaya huwag kayo magsawa, lagi mag-abuno, yayaman kayo. Amen. Pues, taga-abuno, pero ngayon, salamat, nakarating na ng Hong Kong. Kung hindi ako nag-abuno, siguro hanggang tagig lang ako. Nang dahil laging abuno sa gawain ng Diyos, purihin ang Panginoon. Mula po sa 2 membro, ngayon po, pag nag-charge lahat, kulang-kulang na rin po 300. Ang Diyos po ang may taas. Ang Diyos po ang maluhati. Napakabuti ng ating Panginoon. So maraming salamat minsan muli sa ating Panginoon. Sa Kanya pong kabutihan sa ating lahat. Alam kong bawat isa sa atin, bakit tayo narito? Dahil una po, mga kapatid, gusto natin makatulong sa ating pamilya. Malungkot po na kayo po ay mapawalay. Pero may plano pa rin ang Diyos. Tandaan natin, habang tayo nabubuhay, unahin lagi natin ang Diyos. Pangalawa, ang ating pamilya. Bakit kayo narito? Dahil po, gusto nyo pong maging pagpapala sa inyong pamilya. Pangatlo po, ang ministry po na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kapag yung tatlo na yan ay ating nasunod, mga patid, ang procedure, ibibless tayo ng ating Panginoon. Palagi natin unahin ang Diyos. Pangalawa, ang ating pamilya. Mayroon po akong 3 anak at salamat naman. Naisited po ang kanila spiritual na katayuan. Kahit 3 ang service at lagi ako na-invite at nakasama ko lagi ang ating national director, hindi po nagiging problem. Bakit? Yung aking mga anak, maliit pa lamang, tinuruan ko na sila
kung paano magkaroon ng totoong commitment sa harapan ng ating Panginoon. Even Sunday school pa lang sila, tinuruan ko na sila. Ang sabi ko sa kanila, number 1, mag-tithes talaga kayo mga anak. Kahit ako'y nagtithes bilang yung mga magulang. Every time na kayo ay may baon, sa loob ng isang linggo, isi-aside nyo agad ang tithes nyo. At hindi natin alam kung ano po ang nasa unahan. Pero hindi ko kalain. Dahil tinuruan ko ang aking mga anak from Sunday school pa lamang. Ngayon po, nakapag-aral sila kahit papaano ng maayos, nagkaroon ng sariling pamilya, at higit sa lahat, establish po ang kanilang spiritual. Ang tangi kong kayamanan, mapatid, ang kanilang pong spiritual na katayuan, na sila po ay matatag sa harapan ng ating Panginoon. At katuwang ko sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Kung wala po ang aking pamilya, nakakatakot iwanan ang charge. Amen. Lalo layas kami lagi. Baka iba na pong pastor, madatnan. Pero salamat. Amen. Sila pa rin po, intact pa rin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. If ever man, wag po kayong mahiya. Amen. Na kung sakaling wala na talaga kayong matuluyan, pagpunta nyo rito, naubusan kayo ng dollar, kung saan kayo makitulog, i-approach nyo lang ako, kapatid. Pwede muna kayong pangsamantala. Makikituloy, pangsamantala lang, ha? Praise God, pwede po kayong makituloy doon. Malapit lang po ako sa airport. 20 minutes lang po ang biyahe po. At pwede ko kayong ihatid. Hindi ko kayo pwedeng sunduin dito. Dahil aeroplano na po ang pinag-uusapan. Yun lang po ang abot sa kaya kong maitulong sa inyo, mga kapatid. Amen. Dahil sino po magtutulungan? Tayo rin po. Kakatapos lang po ng General Conference, yun po yun lang yung sabi ko, ito, pasensya na po kayo, ha? Hindi ko po ito pagmamayabang, tangi ang Diyos lang po. Mahirap pong maging pioneering pastor. Lalo ako dati, umaasa lang po ako sa allowance ng 300. Simula nung ako po ay nagkaroon po ng license, kasama na po yan sa bylaws, na kailangan lagi akong matin ng General Conference. Start po ng pag-attend General Conference, wala talaga akong kapera-pera. Ang tangi ko lang baon ay ang ticket lang papunta pa po ng Mindanao. Unang attend ko po ng General Conference, hindi ko makalimutan, yung Cagayan pa po, General Conference. Nakituloy lang po ako kung kanino-kanino. Ang sabi ko, kung pinagpala mo ang iglesia na pinangasiwaan ng ibang lingkod, ako, Panginoon, ay tutulong sa mga katulad kong mga pastors na baguhan na pwede kong i-adapt. Sa madaling salita, sa loob ng ilang taon, nag-adapt po kami ng mga pastors. Inimvolve ko ang mga kapatiran. Sabi ko sa kanila, pag General Conference, subukan nyo magtanggap ng mga lingkod ng Diyos. Patuloyin nyo, pakainin nyo, at may ganti ang Diyos sa inyo. Ginawa talaga ng mga kapatiran, gulatin po ako. Sa blessing po nang dumating sa kanila, simula po, nung sila po ay aking pong sinanay na mag-adapt ng mga pastors. Sa loob ng ilang taon, ginagawa po namin, ngayon po, kakataas po ng General Conference, halos 15 pastor po or 20 po, ang dumalo po, doon po nakitira sa amin, hatid sundo. At ang sabi ko sa mga kapatiran, hindi yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Kaya pinagpala ang church. Pinagpala ang church kasi hindi po kayo makakarent din ng building. Hanggang 4th floor na po, hanggang 5th floor na po ang amin pong acquired na building. Sino magbabayad yan? Ang may-ari ng langit at ng lupa. Katulad din dito po. Amen. Halos kailangan po ng 500,000 for the rental lang. Wow. Tingnan niyo mga kapatid. Rental lang po yun. Kaya mga kapatid, patuloy kayo maging tapat sa pagbibigay nyo. Dito po sa iglesia nito. Dahil hindi po sayang ang inyong katapatan dahil mayroong pinapatunguhan. Amen. Dahil kayo po ay nagkakaroon dito ng panambahan. Kasi wala ang inyong tulong. Paano magkaroon ng panambahan dito? Ang dahil sa inyong pagtutulong, amen, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Ang pamilya po ay ibibless ng ating Panginoon. Ang inyong mga anak, mga apo-apo nyo, hanggang 3rd generation, hindi yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Dahil sa inyo pong tinutulong, pati po yung mga amo nyo, ibibless niyang Panginoon yan.
Nang dahil po sa inyong katapatan, pati ang kumpanya, pati po ang inyong mga amo, sila po ay binibless ng ating Panginoon. Palakpan natin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng papuri ay para sa Panginoon. Tayo po minsan tumayo. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Plaza, Pastor Librado. Amen, ma'am, sa inyo pong mga praise God, katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 until 5. Ang sabi dito mga kapatid, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga. Ang Diyos hindi sa pamagitan ng kusayan ng panalita o ng malawak na karunungan. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya akong wala akong ibang ipaalam sa inyo, maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa cross. Verse 3, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Take note mga kapatid, meron din po tayong kahinaan. Hindi sa lahat ng panahon, kami ay malakas. Amen. Nangailangan din kami ng kalakasan ng gagaling sa ating Panginoon. And my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Ang aking panalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang ikayatin kayo sa pamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. That your faith shall not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Upang ang inyong panampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kanungan ng tao. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Punasan mo, Ama, ang labi na iyong abang lingkod. Anuman, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, malaya ka magsalita sa pamagitan ng iyong abang lingkod, Panginoon. Itago mo ako, Panginoon, sa likod ng iyong kapangyarihan. Malaya ka magsalita. Magbigay ka, Panginoon, ng rima, Ama, sa iyong mga kawan nandito. Patuloy mong pagpalain, Ama, ang congregation sa lugar nito. Si man dito, Ama, nangihina. Palakasin mo, Panginoon. Hallelujah. Ayon, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ng bawat isa sa amin. Sino man, Panginoon God, dito may karamdaman. Siyang dakilang pangalan, Ama, inangkin po namin, Ama, ang kumpletong kagalingan sa aming pakikinig, Ama. May kakibat, Panginoon, pagbabago sa aming buhay sa pamagitan ng iyong salita at kapangyarihan. Salamat, Ama. In Jesus' name, amen. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Pwede po kayong makaupo. Salamat sa ating Panginoon. Ang minsay po ay bigyan natin simpleng pamagat na nagsabing, when our weakness becomes a blessing. Nung aking kahinaan, ako ay magtatagumpay. Mga kapatid, bawat isa sa atin, katulad sabi ko sa inyo, hindi po tayo palaging malakas. Dumarating tayo sa kahinaan. Hallelujah. Sapagkat tayo po inilika, we are limited creatures. Limitado po ang ating pagkatao. Limitado lamang tayo, mga kapatid. Lumalakas lamang tayo, mga kapatid, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin, we have limitation and weaknesses. Bawat isa sa atin, mayroon po tayong limitation. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay.
hallelujah, sa lahat tayo po ay mayroon kahinaan. Even ang mga dakilang mga lingkod ng Diyos, lahat po ay may mga kahinaan. Tangi ang Diyos lamang po, ang tangi po natin maasahan. Siya lamang ang matatag na dapat natin panghawakan. Siya lang dapat ang ating mapatid kakapitan. Kaya sabi ng Bible, mapatid, kung tayo po iwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Pero as long tayo nakadikit sa ating Panginoon, sa gitna ng ating kahinaan, lumalakas po tayo kapag tayo nakadikit lagi sa ating Panginoon. Salamat sa kalakasan na gagaling sa ating Panginoon. Salamat sa Kanyang kapangyarihan dahil nagkaroon lamang tayo ng kalakasan ng dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Nagkaroon lamang tayong kapangyarihan dahil nakadikit tayo sa puno ng kapangyarihan. Walang iba ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, sa lugar na ito, sa iglesyang na ating Panginoon sa lugar na ito. Mapalad tayo. Kilala natin ang ating Panginoon. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil tayo pong gagamitin na instrumento ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong malungkot, don't be sad, at huwag tayo pong matakot kung dumarating man tayo sa kahinaan. Tandaan natin, mayroon pong benefits sa buhay natin kapag dumarating tayo sa kahinaan. Dahil pinapaintulot ng Diyos yan, na i-allowed ang bawat isa atin na dumating tayo sa kahinaan. Nawa sa ating kahinaan, maging matalino po tayo kung sino po ang ating lalapitan kapag tayo po mayroong kahinaan. Minsan, tinatanong ko po ang mga kalalakihan, bakit nangyayari sa buhay na nyo na kayo humantong sa ganitong mga hindi inaasahan? Dahil mayroon silang hinahanap, dahil matagal na rin po akong mawak ng mga kalalakihan, lalo po may construction site po tayong hinahawakan po dyan sa Global City. Minsan tinatanong ko sila, bakit kayo po, bawat sweldo nyo, bakit kayo ay walang naiipon? Dahil ang sabi nila, pabalik-balik na lang ang aming kahinaan na hindi namin alam kung bakit lumarating sa amin ito at hindi namin alam kung sino talaga ang dapat namin makapapuno sa aming mga kahinaang ito. Kaya nagbibisyo sila. Kaya kung ano na po ang ginagawa nila, mayroon po silang hinahanap. Ang sabi ko sa kailangan nyo, ang ating Panginoon. Upang kayo po sa inyong kahinaan na hindi kayo malugmok sa matinding suliranin na kung saan inaasahan kayo ng inyong mga asawa, kung bakit kayo nagtatrabaho dito sa Global City. Dahil inaasahan, every Saturday, mayroon kayong may padala na mga financial para makapagtaguyod sa pag-aaral ng inyong mga anak, pati pangailangan niya araw-araw. Pero kung kayo ay dumarating sa kahinaan, na hindi nyo alam ang solusyon, kaya with that, kailangan natin ang salita ng Diyos sa site na ito para ang inyong kahinaan ay matulungan tayo. Kailangan natin ang ating Panginoon. Nagkakaroon po sila ng kamalayan. Nung nagkaroon sila ng panampalataya sa salita ng Diyos, ang dating ginagawa na kinakasanayan na laging tatakbo sa mga bisyo, nagbabago ang buhay. Kasi naranasan ko rin yan, kaya naging magulo ang buhay namin dahil ang tatay ko rin, nagtrabaho ng construction. Dahil ang sabi ko, tay, bakit palagi ka lang umiinom ng alak, naninigarilyo? Sabi niya, pagod na ako sa kakatrabaho. Higit sa lahat, nakakapagod na magtrabaho na wala ka ng sweldo. Kasi inutang na natin yung ating kakainin. Inutang na natin. Sa loob ng 1 linggo, ang aking tatrabaho. Kaya nakakapagod, anak. Kaya gusto ko makatulog sa pamagitan ng sigarilyo at alak. Wow. Wala kaming Kristo. Wala na akong Kristo. Sa madaling salita, dahil yun na po ang kinasanayan niya. Hallelujah. Sa murang edad, 38 years lang mapatid, nagkasakit. Lumaki ang tiyan. Walang kakayanan magpabudoktor. Umasa sa bularyo. Sabi ng bularyo, kinulam ang tatay mo. Kailangan mag-provide kayo ng puting manok.
Wala na nga kaming pakakain, hanapan pa kami ng puting manok. Sa madaling salita mga kapatid, gumawa ng paraan para pumabuhay lamang ang aking tatay. Nakapag-provide ng puting manok, wala pa rin nangyari. Hindi dinala sa doktor. Later on na lang, dahil talagang kinakaya na find out ng doktor, wala na pong baga dahil sa sobrang sigarilyo at pati po ang kanyang atay natunaw na dahil sa kainom ng alak. Ginawa tuwing umaga ang solusyon ng problema sa pamagitan ng alak, sa pamagitan ng bisyo, para makatulog, para matapos lang ang kakaisip. Charles, ang problema ay dumarating sa bawat isa atin. Ngunit maging matalino tayo. Hallelujah, may Diyos tayong dapat lalapitan sa oras ng ating kainaan. Huwag kayo magkamali na lalapit. Bawat isa atin, warning, may kainaan, lalaki at babae. Magpakasipag tayo sa gawain ng Diyos. Nandoon ang kanyang presensya. Kung tayo apostles ng Holy Ghost, tayo ay lalakas. Tayo po'y magtatagumpay sa ating kinakalap na kainaan. Kaya matalino kayo mga batid. Salamat na lamang. Pag ang DF nyo Friday, huwag nyo pong kaligtaan na dumalo. Para sa inyo yan. Dahil hindi naman pwede nyo labagin ang kontrata nyo, mga kapatid. Salamat na lamang. May mga lingkod ng Diyos na nagtsatsaga. Hallelujah, kahit 10 lang ang malaga, masustain po ang inyong pangailangang espiritual. Mga lingkod ng Diyos na nag-alaga sa atin. Hindi tinitingnan ang bilang ang malaga. Magpatuloy tayo maglingkod na may katapatan. Kahit 10 lang kayo. Dahil kailangan talaga natin ang kapangyarihan galing sa ating Panginoon. With that, sabi ng Bible, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Hallelujah. Habang kagabi ay natutulog kami. Hindi ako nakatulog, may alas 4 po. Ako nakatulog. Samantala sa Maynila, ang bilis ko makatulog kasi araw-araw yung gawain. Una-una, hindi ako nakatulog na find out ko. Bumili kami ng kape, brewed coffee sa airport. Hindi nakatulog dahil mahal. Pangalawa, hanap ka ng pagkain kasama si Pastor Richard. Ang in-order po, another coffee. Kanina naman, coffee na naman. Hindi na ako nakaramdam ng gutom. Praise God, hindi na ako nakaramdam ng antok. Alas 4 kanina, nakatulog. Imaingay na. Si Pastor, nagpipray na. Nakakaya naman nakakusin siya. Ako natutulog, dalawa nagpipray na. Bumangon na rin ako alas 8. Mamaya after, tumawag. Narinig ko, pwede ba yung kasama mo na siyang mangaral? Wow! Lalo ang kuling makatulog. First time kong umakyat dito. Pinakamayaman na simbahan sa buong mundo. Pupunta ako dun para mangaral. Sino ako? Pero ito pala, kalooban ng Diyos. Narinig ko mga unique na awit. Wow, galing ah. Wala pinipili ang Diyos. Kay tiguwang, pwede palang magsunglid. Sa amin mga young people. Pero dito tingnan nyo, wow, walang pinipili ang Diyos. Kaya senior citizen na. Saan ka pa makita yan? Mga bishop, archbishop, nagki-keyboard, nagigitara, nagdadrum. Unique. Praise God. Dito lang makikita natin. Tapos ang renta, 500,000. Wow! Pag hindi buhay ang Diyos, hindi natin magagawa. Pero dahil buhay ang Diyos natin, may pag-asa sa ating mga kulangan, sa ating kahinaan. Tayo magtatagumpay kapag aasa tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Praise God. Sa sunod, ang mga speaker nyo, gagaling. Kami lang po taga-Walis pa lang ngayon. Forerunner. Kung ibig sabihin pagpunta rito, finish na. Ang mga demonyo, umalis na konti. Konti lang. Pag hindi kayo mag-ayos-ayos yung babalik yun. Kaya mag-ayos-ayos kayo, ha? Mag-ayos-ayos kayo, maging tapat kayo sa paglilingkod, ha? Kasi pag hindi kayo maging tapat, babalik yung maraming demonyo, mahirapan kayo rito. Mahirap umiyak pag maraming demonyo. Mahirap
pumalakpak kung maraming demonyo. Pero I do believe, konti lang ang demonyo ngayon dito. Nakakayak na kayo ng maayos. Pero mayroon pa rin konti na lang. Kaya lalo kayo maging tapat. Hallelujah, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. Amen. 3:21. Pamagat pa lang po ako. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Pero don't worry, mga kapatid. 4:30 po. Kasi may kapatiran tayo narinig ko ngina. Before 7 daw, kailangan umuwi na siya. Kasi 2 weeks pa lang siya, baka po tanggalin po siya para sa'yo, sister. Hindi ko pabuti ng 8 o'clock. Hanggang 7 o'clock lang. Praise God. Hallelujah. Amen. Kay sarap po na naglilingkod sa Panginoon. Masarap po. Ang iba sa inyo rito, kapatid, hindi po manampalataya nung kayo dumating dito. Amen. Kung hindi tayo naging manampalataya, may kalungkutan din po kayo. Bawat isa atin dumating tayo sa kalungkutan. Pero salamat na lamang, alam ng Diyos, sa oras nating kalungkutan, magpapakilala siya sa inyo, sa atin, para hindi po masira ang binuo yung pamilya. Hallelujah! Ang binuo nating pamilya kasi mahirap na masira ang ating pamilya dahil sa ating kalungkutan at dahil sa ating kahinaan. Mabuti talaga ang Diyos. Marahil sa Pilipinas, tayo po, mapatid, umiiwas sa ating Panginoon. Pero dito po tayo nahuli ng ating Panginoon. Dakilang kabutihan ang ating Panginoon. Sino po tayo nagagamitin ng ating Panginoon? Kaya sabi ko sa inyo, mapatid, galing po ako ng Masbate. Amen. Way back 1982, nakisapalaran lang po sa Maynila. Di ko akalain, ang gusto ko, makatulong lang ako sa aking pamilya. Maaga pong namatay ang aking tatay sa edad po na 38 years. Ang edad ko po, mga 10 years lang po noon. Ako na po nagtaguyod, sa 7 namin magkakapatid, ako po yung pangatlo. Sa kahirapan, ang sabi ko sa sarili ko, pupunta ako ng may nais kong magtrabaho at the same time mag-aral ako. Ayaw kong lumaki na ako ay nasa ilalim ng kawalaan, nagsikap sa tulong biyahe ng Diyos. Back 1985, babang po ako nagtatrabaho sa golf ng Port Bonifacio. Mayroon pong anyaya na isa pong mayaman na binago rin ng Panginoon, nagkandak ng Bible study. Ang sabi sa amin, lahat ng mga empleyado, libreng kumain ng masasarap na pagkain, umati lang kayong Bible study. Nang dahil po sa masarap na pagkain, na-encourage po ako umatin. Kaya may purpose palang Panginoon. Nang dahil po, nagsawa na ako sa balanghoy, nagsawa na sa kamote, at minsan pag walang kamote, kahoy na lang. Gusto ko makain, mapaiba naman ang kinakain ko. Nang dahil po sa tinapay na masarap, doon ko first time narinig ang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, may kumikirot po sa masikip kong puso. Nagkaroon siya ng konting puwang. Halos hindi na po ako, kapatid, mapalagay nung narinig ko ang salitang Jesus. May kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya huwag nating tuldukan ang ating sarili na wala tayong pagbabago as long may puwang sa ating masikip na puso ang pangalan ni Jesus. May pagbabago ang ating buhay. Simula noon, mga kapatid, nagkaroon po akong desire na laging makita. Hindi na dahil sa pagkain, iba na po ang aking naramdaman. Iba pa pong ginamit, hindi pa po ang PC. Doon, during kami nagtatrabaho sa golf, isang mayaman po, nag-sponsor ng pagkain, nasanay na ako. Nung ako po ay pumunta ng Makati, South Simbo, ang sabi ng aking tutuluyan ng tiyain na binago rin ng Panginoon under ng PEC. Kung anong policy dito, kailangan sumunod ka sa amin. Anong policy? Kailangan umatin ka ng simbahan. Ang Bible, hawakan mo. Hindi ako marunong mahawak ng Bible. Pero yung pala ang naging way.
nung ako'y nakikituloy, palo ako, mga kapatid, sa kanila po mga kapatid, palatuntunan, wala akong magagawa. Pero mga napaganda pala eh. Ang kanilang palatuntunan, magdala ko ng Bible, umatin sa mga gawain. No choice, wala akong matuluyan. Dinadala ko sa PEC. Hallelujah, simula 1985. Iba pong narinig ko mga kapatid na pagpupuri. Sa pagpupuri pa lang sa PEC, may umiiyak, may tumatalon. Sikip na lugar na yan. The time na mga kapatid, si Pastor Eugene, siyang youth president namin. Hindi mo kalain ngayon po, hindi po naging sayang ang ministry ng ating butihing pastor, Pastor Donnie Umpad. Isa na rin po ako naging product. Ordinaryong membro, hindi mo akalain na ngayon po, yung talapsik na nanggaling sa aking pastor kahit paano nadampian ako, purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Nawala man ang aking pastor, datapot ang salita ng Panginoon ay baon-baon ko nang dahil po sa pangangaral ng aking pastor. Mahalin nyo ang inyong mga pastor sa mga kayo pumaroon. Alalahanin nyo ang boses ng inyong pastor na ginagamit sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Isama nyo sa prayer ang kanilang pamilya. Huwag nyo po mga kapatid kalabanin ang lingkod ng Diyos. Yan. Pag minahal natin ang lingkod ng Diyos, ang Diyos po'y natutuwa sa atin. Ipupurmot ka, pati ang iyong anak magiging apo. Kaya mahalin natin ang mga lingkod ng Panginoon. Dahil hindi yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 1:26. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayo nung kayo'y tawagin ng Diyos. Alalahanin natin, hallelujah, ang ating katayuan nung tayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay ilalamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at mahalikan. Subalit pinili ka ng Diyos. Subalit pinili ng Diyos ang mga matuturing hangal sa salibutan upang iyain ang marunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang iyain ang malakas. Huwag mong tuldakan na tayo po ay diis lamang. As long na mayroon kang Kristo, ikaw ang gagamitin sa mga taong malalakas. Ipakita mo ang pagiging, hallelujah, Kristiyano mo, maging sa ating pong mga kiyakalap na ibang tao. Hindi man nila mababasa ang Bible, pero nababasa nila ang ating buhay. Nag-glorified ang ating Panginoon. Huwag niyong tulakan ang ating pong katayuan. Hallelujah. Marahil kulang tayo sa mga pinansyal, pero mayroon tayong makapangyang Diyos. Hallelujah. Na makikita sa buhay natin ang pagiging totoo nating manampalataya na ibibida dyan ng ating Panginoon. Maging tapat po tayo, hindi lamang sa simbahan, maging sa ating pong mga trabaho, samantay po maroon, dali natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Pinili niya, verse 28, ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa salibutang ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ang salibutan kahit walang sinumang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa gayo, sa Kanya nagmula ang buhay. Verse 30. Nataglay ninyo dahil sa pag-iisa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang kanlungan natin. Sa pamagitan din niya tayo tunuring na matuwid, ginawang banal, iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad na nasusulat, ang sino nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagmamalaki. Ang Diyos po ay pagmamalaki natin. Si Kristo ay pagmamalaki natin nang dahil sa Kanya na tayo narito, mga kapatid. Nang dahil sa Kanya, hindi yung lakas, hindi yung pinag-aralan, hindi yung karunungan, nang dahil po sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. What is the blessing of weakness? May pagpapala pala sa ating mga kainaan. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 22 verse 10,
Therefore, I take pleasure in my infirmities and raptures and necessities and persecution and distresses for Christ's sake. For when I weak, then I am strong. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa ating kahinaan, doon tayo nagiging malakas. Dahil kapag ang isang manampalataya na ginawa talaga ang sandigan ng ating Panginoon sa oras ng kanyang kahinaan, lalapit siya sa Diyos, doon siya lumalakas. Kaya matalino po tayo. Matalino ka na sa oras na yung kahinaan, nandun ka sa altar ng ating Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan ang altar ng Diyos. Doon natin dadalhin ang ating kahinaan. Yung altar, walang iba ito mga kapatid. Dito po ang ating altar sa ating kahinaan. Doon natin ibibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating. There is standing encouragement sa ating mga kahinaan. Hallelujah. Kaya sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Magpakatibay tayo. Hallelujah. Ang kalakasan na yan galing na sa ating Panginoon at dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sino po ang sinasabihan dito ng ating Panginoon? Hallelujah. Of course, yung mga mahihina. Hindi kasi sabing magpakalakas kung kayo po ay malakas na. Bakit yung mga nanghihina, be strong. Yung mga mga mahihina, ang sinasabihan in-encourage dito. So, when I wake, I have a divine encouragement. Mayroon tayong divine encouragement. Yung mga salita ng ating Panginoon, yung naramdaman nating Espiritu ng Panginoon, yung po magpapalakas sa atin, yung ating worship, yung ating pagsasamba, yung ating pagluluhod sa altar na yan, yan po yung divine encouragement natin. Sinusumbong natin sa ating Panginoon ang mga problema na ating encounter, ang ating mga kahinaan. Kaya mahalaga ang altar sa bawat panambahan natin. Huwag tayong aalis na wala po tayo sa altar ng Diyos. Huwag natin hayaan na uwi na lang tayo na hindi po tayo nakalapit sa presensya ng Diyos sa kanyang altar. Hallelujah. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko dati binibigyan kalagaan ang altar calling. Nagmamadali, umalis dahil hinahanap, palaging kumita. Dahil sa golf, ako dahil ng kapatid, pag Sunday, yun ang malakas ang kita. Dahil marami pong naglalaro sa golf. Pero dahil po, inuuna ko lagi ang pagpapala. Hindi ko inuuna ang Panginoon nagbibigay ng pagpapala kahit anong sikap ko. Hallelujah. Naubos din ang kakahanap ko ng pagpapala. Pero pag inuuna natin ang nagbibigay ng pagpapala, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Unahin natin nagbibigay ng pagpapala. Huwag tayong hapon ng mga pagpapala. Unahin natin ang nagbibigay ng pagpapala. Hallelujah. Simula nung inuna ko ng Panginoon, salamat, hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Naging maganda ang takbo ng buhay. Naging maganda ang takbo ng pamilya. Naging maganda ang takbo ng pinansyal. Naging maganda ang takbo ng church. Bakit? Kasi ang Diyos po ang nauna sa lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon. Hindi lamang tayo nakaranas ng kahinaan, tayong lahat ay nakaranas mga dakila na nauna sa atin. Hallelujah, tayo po lahat ay nakaranas ng kahinaan. Kaya sabi ng Joshua chapter 1 verse 6, hanggang ngayon mga kapatid, praise God. At marahil, dyan na lang mga kapatid na kita tapusin. Although, marami pa ito. Praise God, dahil hanggang 4 o'clock lang pala tayo rito. Part 2 po, kung sakaling di pa mag-rapture, babalik po ako. Pamagat pa lang po ito. Praise God. Joshua chapter 1, verse 6. Magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupang ibinigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Sinong kausap dito natin, Panginoon? Si Joshua na mahina rin. Wala siyang kakayanan na mamuno sa malaking bayan na ito
na pinangasiwaan ni Moses. Pero wala siyang magagawa. Ang nagtawag sa kanya, ending in chef. Basta't magpakatatag ka, mga nanay, mga tatay na nandito ngayon ni Ilan. Wala man tayo sa ating pamilya. Hallelujah. Basta magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Sundin mabuti ang buong kautusan binigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Magtatagumpay ka, kapatid, saan ka man magpunta. Patuloy lang tayo magtatapat sa paglilingkod sa magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Ang pamilya nyo ay magtatagumpay kahit malayo sa inyo. Huwag kang matakot. Magtapat ka lang dito sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magpakalakas ka. Someday, ang iyong mahal sa buhay, sila rin ay maglilingkod na may katapatan dahil ang ino-honor ng Diyos yung katapatan mo. Hallelujah! Yung kaligtasan ng iyong mahal sa buhay na iyong asawa, magpakatatag ka. Ang Diyos ang kikilos sa pamilya mo, sa asawa mo. Hallelujah. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Church, huwag nating kaligtaan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka, masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot na mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kasama mo ang Diyos saan ka man magpunta. Ang iba sa inyo galing Mindanao, ang iba sa inyo galing po, hallelujah, ng Ilocos o Cagayan, Visayas. Kasama mo ang Diyos. Magpakatatag ka, magtapat ka sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Hallelujah, huwag mong baliwalain. Hallelujah, kung ano man mayroon ka na totoong Diyos. Hallelujah, mayroon kang totoong Diyos. Ang tinatawad ng Diyos hindi po ang marurulong, kundi yung mga mahihina upang iyain ng ating Panginoon ang mga marunong sa libutan ito. Hallelujah, na tumatalikod sila sa Diyos sa makapangyarihan. Samantala tayo, kulang tayo sa lakas, kulang sa kalungan, umasa tayo sa ating Panginoon. Tayo ang gagamitin ng ating Panginoon. When you are weak, you need to pray to God. Kailangan mo ang panalangin. Kailangan natin ang panalangin. Mga kapatid, nawa sa maiksing pangalan ito, hallelujah, sa ating mga kahinaan, palitan natin ng kalakasan na galing sa ating Panginoon. Salamat sa Espiritong pakumbaba. Dahil pag hindi tayo binago ang ating pong attitude, hindi tayo lalapit sa Panginoon sa ating kakulangan. Ang magandang blessing, kung mayroon tayong pagkakamali, hallelujah, at alam natin na may kulang tayo, hindi tayo nahiya na lumapit sa ating Panginoon. Yun ang pinakamagandang blessing. Pangalaw na lang yung mga financial na yan. Kasi mahirap, mayroon na tayong pangailangan. Hindi pa tayo lumalapit sa ating Panginoon. Hindi po yan ang magandang dakilang blessing. Ang dakilang blessing, hallelujah, mayaman ka man, mahina ka man, mahirap ka man, may pag-aralan ka man, lagi ka nakadepende sa ating Panginoon. Yun po yung pinakamagandang blessing sa buhay natin, na lagi tayo umasa sa Kanya. Dahil sabi ng Bible, kayo, ang mga sanga, kapag tayo po hindi nakakabit sa puno, matutuyo tayo at wala tayong magagawa. Yung pagkasabi ng Bible, kung kayo manatili sa Kanya, John chapter 15 verse 7, manatili tayo sa Kanya, kanino kay Jesus, at sa Kanyang mga salita, kung manatili tayo, hingin natin, anuman po ang nais natin, ito'y bibigay ng Diyos. Manatili tayo, anumang oras, anumang panahon, sa kahinaan, sa kalakasan, sa kahirapan, sa kaginawaan, sa karamdaman, sa kagalingan, manatili tayo sa ating Panginoon. Kung ano man nating hingin, ano man nating ibigin, gagawin yan sa atin.
gagawin yan sa atin. Mga kapatid, manatili tayo sa atin. Panginoon, tayo po minsan tumayo. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's feel the power of God in this house today. Praise God. His strength is perfect. Hinayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng mga ganung bagay, mga shortcomings sa ating buhay para ipakita niya na siya ang sapat sa ating kahinaan. Pinaranas ng Panginoon na tayo po'y magkaramdam ng kahinaan para ma-recognize natin, mga kapatid, na ang Diyos ang totoong kalakasan natin. Not our might, nor our power, but it is the Spirit of the Lord that wants to bless you today. Hallelujah. The altar is open to each and every one of us, church. Why don't we come closer into the presence of God? Let's connect our soul, hallelujah, into the source of power. We are all nothing, Lord, without His power. We are all empty in this life without Jesus. That's why today, hallelujah, come on, Pride Group, minsan pa tayong iigib sa balon ng pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil ang kanyang kalakasan ay sapat sa ating kahinaan. Oh God! Salamat, Panginoon! Salamat sa iyong mensahe! Salamat sa hamon ng buhay, Panginoon! Hallelujah! That's why I pray, Lord, pour out your Spirit in this house today. Pour out the Holy Ghost, God, and fill our empty heart. His strength is perfect. His strength is perfect. Oh, come on. Strength Come on, people of God. Hallelujah. The Holy Ghost is in this place. The Spirit of God is in this place. Come on, hallelujah. Call upon the name of Jesus. Call His name. Because His strength is perfect. Hallelujah. Kung nararanasan mo ang kahinaan, huwag kang uuwi na mahina. Uuwi ka na pinalakas ng Panginoon. I can do all things. Oh, come on. There's renewal in the house today. There's the power of the Holy Ghost. Sometimes I wonder. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, church. Come on, let's go deeper in the power of God. Let's go deeper in the power of God. Yet in my weakness, in the name of Jesus, let me hallelujah, be filled, be refreshed in the power of God. Be refreshed in the Holy Ghost. Our strength is God. Hallelujah. Sige kapatid, huwag kang tatayo sa altar na ito na hindi ka matupok ng apoy ng Espiritu. Huwag kang uuwi na walang revival na mangyayari sa buhay mo. Do not go home without Jesus. His strength is perfect. Oh, there's renewal in this house. There's the Holy Ghost explosion in this place. Jesus. Come on, hallelujah. We speak revival in Jesus' name. We speak restoration in Jesus' name. Oh, Holy Ghost.
Jesus. Holy Ghost, pour out. You are Jesus. Pour out your Spirit, Lord. King of Pour out the Holy kings, Ghost, Lord. of Hallelujah. You are holy. You are holy. Oh, come on. It's the power. Kings, Lord It's the of power lords. of God. It is the Spirit of God moving right now. Come on. Hallelujah. Come on. Holy. Hallelujah. Let your tongue speak. You are holy. Let your tongue speak as the Spirit give you the King of utterance. kings, Lord of lords. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pour Come on, receive out it. your Receive the Spirit. Spirit. Receive the Pour Holy Ghost. out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour Come on, out there's your revival in the Spirit. house. There's the Spirit in the Pour Spirit of God. out There's your power in the name of Spirit. Jesus. Pour out your Oh, God, Spirit. hallelujah, God. I on pray, me. Lord. I pray, Lord. I need Pour you. out I need your your renewal. Spirit. I need the fire of your Pour Spirit, Lord. out I your need your Spirit, Lord. I need you. Pour out your Spirit. Come on. on Come on. me. Keep on. Keep on. Keep on. The Spirit of God is Pour moving. out your Spirit. Pour out your Spirit. Oh, hallelujah. Pour out Spirit of God. Spirit. The Spirit of the Lord is in the house. Spirit move. Yes. Allow the fire of God. Allow the fire of God. Spirit move. Oh, In my hallelujah. life. Fill my heart, Lord. Fill my heart, Lord. Fill my heart, Lord. I'm holy. In the name of Spirit Jesus. move. In the name of Jesus. I am here. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Come on, hallelujah. You can prophesy right now. You can prophesy in Jesus' name. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out Holy your Ghost. Spirit on me. Holy Ghost, Lord, pour out. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Oh, you're in my Oh God, oh Lord God. You are God. You are worthy. worthy. Yes. This is it. This is it. This is the fire of God. Jesus.